na siya pong tututok at magbibigay ng tamang programa para naman po sa inyo. Yan po ay bilang pasasalamat sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, na sa haba din ng panahon ng kanilang paglilingkod, hindi lamang po sa labas, kundi sa pamilya. Nakapagpaaral, nagpakain ng mga anak, na mo problema araw-araw, nai-stress, pinapasan ang lahat para lamang po matulungan ang mga anak. Kaya ito naman po ang pagkakataon natin na maibalik din natin ang lahat po ng kabutihan na ginawa ng ating mga senior citizen, na dapat sa pagkakataon po ito, yung programa at yung budget talaga para sa mga senior na makakatulong po para sa inyo ay dapat lamang po maibaba. Unang-una po sa lahat, ang online registration po ay mahalaga sapagkat yung mga senior citizen hindi na po mahihirapan na tuwing may programa, magpipill up ng forms. Na tuwing may programa, pipila at magtatanong kung para saan ba ito. At least kung magkakaroon po ng database ang mga senior citizen po natin, malalaman ng ating gobyerno kung ilan ba talagang senior citizen ang kailangan tulungan. At the same time, paano ba natin matutulungan ang gobyerno na malaman kung ano po ang sitwasyon ng ating mga senior citizen. Kung makikita po ninyo sa online registration, tinatanong po dyan kung ano yung estado ng inyong pangangatawan. Ano po ba ang iniinom na gamot ng ating mga senior citizen? Paano po ba nakakapag-maintenance pa yung mga senior citizen? Sila po ba ay may trabaho ba? Kumikita? Umaasa sa pension? O paano po kaya nagagampanan ng isang senior citizen na maging malusog siya at mapangalagaan ang kanyang sarili? Dito po sa online registration, mahalaga na malaman po dahil dito rin magbabase ang programa na ibibigay po para sa inyo. Marahil, alam niyo po ba or may idea po ba kayo dito sa ating online registration? Wala po. Ngayon nyo lang po nalaman. Kaya naman talaga po, ako si Mara Tamandong, talagang pupukan na bumababa sa mga barangay. Actually, ilang barangay po kung Maynila. Hindi lamang po Maynila ang aking binababaan kasi outside Manila, lumalabas na rin po ako. Dahil sa dami rin po nagre-request na tayo po ay makababa at makatulong at makapagbigay ng tamang impormasyon para sa ating mga senior citizen. Unang-una, ano po ba yung programa na mayroon sa NCSC? Number 1 na po dyan, nagbaba ng 43 billion pesos ang mahal ng Pangulong Bongbong Marcos para sa health insurance ng mga senior citizen, na kung saan ang bawat senior citizen ay mayroon at entitled na 5,000 worth of health insurance. Ano po ba itong health insurance? Baka naman kailangan may mangyari pa sa atin bago mo masabing may health insurance. Ito po ang magbibigay sa inyo ng libreng laboratory, libreng check-up sa mata, sa tenga, dental, libreng check-up sa puso, meron po kayong libreng ultrasound, x-ray at mga gamot. Di po ba? Ang laking tipid at ang laking bagay. Dahil ang gusto po natin, yung mga senior citizen, humaba pa yung kanilang buhay. Para naman matagal pa po namin kayong makasama. Para matagal nyo rin po makasama ang inyong pamilya. At higit sa lahat, humaba yung buhay, pero dapat healthy po tayo. Para magampanan po natin yung mga ibang role natin bilang isang magulang, bilang isang lolo at lola, na araw-araw, dahil linggo ngayon, sigurado, na malengke pa kanina, nagluto pa ng tanghalian, iniisip pa kung paano pa plansyahin mamaya yung uniforme ng kanilang apo. At ano po yung pagpaunin sa isang linggo? Lahat po ng sakit ng ulo, talaga namang pinapasan po ninyo. At least man lang, sa dulo po ng mahabang-mahabang paghihirap at pagsasakripisyo, mayroon pong gobyerno, mayroon pong programa na babalikan po ang lahat ng ito para sa inyo. Kaya naman magpasalamat po tayo dahil sa programa na 43 billion pesos na talaga namang malaking bagay po para sa ating lahat. Siyempre, imbis nagagastos si nanay ng pang-laboratory niya, matitipid nyo na po yan. Pwede nyo nang itabi para sa ibang mahalagang bagay. Di ba, Nay? Di ba, Lola? Kasi bawat sentimo ay mahalaga. Lalo na sa hirap ng buhay po ngayon. Aba, wala nang libre. Kahit nga pag-ibig, hindi na libre ngayon.
What more pa yung medicine? Wala nang libre. Pero ito po ay ginagawa natin dahil ang lahat ng mga senior citizen ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa pondo ng ating bayan. Bakit po? Unang-una, sa haba ng panahon, bumibili kayo ng gamit, kumakain sa labas, nagbabayad ng tax. May lupa, may bahay, nagbabayad ng tax. Bibili ng sapatos si tatay, may bayad dahil may tax na binabayaran. So tayo pong lahat ay nakakatulong na magkaroon ng pondo ang ating gobyerno at least man lang maibalik po ito sa atin na magandang programa. Ang National Commission of Senior Citizen ay may mga nakalaang programa katulad po ng livelihood program na kung po pwede, ito ay light na livelihood program lang para ang mga senior kumita lamang po ng extra. At maibahagi din nila yung kanilang talento, mailipat po sa mga katulad po na maturuan. Dahil ang aming katalinuhan, ang aming kagalingan ay minana naman po natin sa ating mga senior citizen. Di po ba? Gugustuhin natin na ang ating apo at ang anak manahin din yung ating kaugalian bilang isang Pilipino na mapagmahal, may malasakit at may respeto po para sa lahat. Kaya naman malaking bagay po na ang ating mga senior citizen ay mabantayan at mabigyan ng tamang atensyon. Alam po ninyo, sa 2 taon, mahigit, halos magtatatlong taon na po ngayon, since right after election, nung ako po ay bumaba, nag-umpisa po ako sa outreach program para sa food feeding po ng mga kabataan dahil naniniwala ako na kailangan pa rin nating gabayan at bigyan ng tamang values ang ating mga kabataan. Kasi paano na lang kung mawala na po tayo? Paano na po yung susunod sa atin? Paano nila magagampanan yung mga ating ginampanan kung hindi po natin sila tuturuan at gagabayan? Kaya naman dumating po ako sa punto na sa isang araw, 12 hanggang 14 na barangay ang aking binababaan. Nasa 3,500 na mga kabataan po ang ating pinapakain, ang ating binibigyan ng pagtuturo like yung pagsasayaw. Meron po kami dala-dalang magician. Dito po nag-umpisa na ako po ay naging senior citizen advocate dahil every time na ako po ay bababa sa bawat barangay, ang unang-una pong pumipila dyan ay mga senior citizen. Maniwala po kayo, dala-dala ko Jollibee, may dala-dala po akong bola, meron akong kasamang magician at may dancer, pero ang unang-unang pumipila po ay senior citizen. Bakit po kaya? Ngayon po, nagulat ako. So, tinawag ko po yung mga senior citizen sa harapan dahil wala naman po akong regalo, inawitan ko na lang po sila ng kahit maputi na ang buhok ko. Habang umaawit po ako, sobrang iyak po ni tatay, ni nanay, so nagulat ako. Sabi ko naman nakakahiya. Baka na-offend ko ata ang lolo at lola dahil sa aking awitin na kahit maputi na ang buhok ko. Talaga naman pinamukha mo pa sa amin na kami ay may puting buhok na. So hindi po ako nakatiis. After ko po kumanta, in-interview ko po muna si tatay at tinanong ko, tay, pwede po bang malaman kung bakit po kayo umiiyak? Kasi baka naman mamaya nasaktan po kayo sa aking awitin. Ang sabi po ni tatay, hindi kami nasaktan, hindi, masaya kami. Ako masaya ako personally. Bakit? Kasi first time na may taong nagbigay sa amin ng atensyon na hindi eleksyon. First time daw po na merong pumansin sa kanila na pwede pala silang mahalin kahit walang hinihinging kapalit. Kaya mula po nung araw na yun, talagang tumatak po sa aking puso na kailangan pala natin din pansinin ang ating mga magulang. Na kailangan pala bigyan natin ng atensyon yung ating mga lolo at lola na nakuha na lamang sa paglilingkod, na ang tanging maibabalik lamang natin sa kanila ay pasasalamat, na sabihin natin sa kanila na kung hindi dahil sa kanila, kung hindi po dahil sa ating mga senior citizen, wala rin pong mararamundong dito sa inyong harapan. Kaya ito po ay bilang pasasalamat ko lamang yung pagbibigay ng totoong serbisyo na hindi po natin kailangan maupo bilang isang politiko, na hindi po natin kailangan hintayin pa ang eleksyon bago mo sabihin na ikaw ay magmamalasakit. Kung hindi, kapag Panginoon ang nagbigay sa iyo ng tunay na damdamin, kapag Panginoon din ang nagbigay sa iyo ng tamang gabay, mamahalin at mamahalin mo ang iyong kapwa kahit na anumang pong panahon. Kaya naman, talagang ginampanan ko po dahil nakikita ko
ako bilang isang magulang na rin, na syempre gusto rin po natin na yung mga anak natin lumaki rin po ng maayos. Na makapaglingkod din at mabalikan din po tayo ng pagmamahal. Na masasabi natin na tayo ay magiging successful pag nakita po natin yung mga anak natin na magiging maayos. Kaya dapat lamang na makita rin natin na ang mga senior citizen ay maayos ang kalagayan. Yes! Sa tagal ng panahon tayo, tumanda na ako ng ganito, tumutong na ako sa 46 years old. Ang programa na nandito ngayon, na ginampanan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay marapat lamang masiguro na direktang matanggap ng ating mga senior citizen. Yes! Talaga naman kahit paus na po ako, kailangan ipagsigawan ko yan. Kasi baka naman mamaya ang lolo at lola iniisip na, naku, baka mamaya pangangampanya lang ito. Hindi po, dahil ang kampanyang binibigay natin ay kampanya ng isang taong nagmamahal para sa inyong lahat. Gusto ko lamang po sabihin sa inyo na mayroon tayong batas, yung Expanded Centenarian Act Law, na kung saan merong matatanggap na cash gift kung ikaw ay tumuntong ng 80 years old, 85 years old, 10,000, 90 years old, 10,000, 95 years old, 10,000. Pagdating mo ng 100 years old, sana umabot po tayo sa 100. Meron kang 100,000! Na syempre, ang nais po natin, bumababa yung buhay natin lahat. Na sana, pag tumuntong po ako ng 80 years old, na makukuha ko rin ng cash gift, sana magkakasama pa rin po tayong lahat. Dahil ang gusto lamang po natin, makapiling pa natin yung ating pamilya. Magabayan po natin ang ating mga anak at higit sa lahat, mapakinabangan ng mga senior citizen ang budget ng gobyerno. Alam po ninyo, sa halos 2 taon ako na nag-OLE registration, 43 billion na budget ng mga senior citizen ay 43 billion din ang aking nakaaway. Para lamang maibaba ko po ito sa inyo. Pero nandito pa rin po ako, masaya at buhay, dahil pag tama naman talagang ginagawa mo para sa kabutihan, wala namang hahadlang kung hindi gagabayan ka pa ng Panginoon at bibiyayaan. Kaya ako naman, yung nakikita niyo po sa video, na ako po ay namimigay ng pera, nagbibigay ng wheelchair, nagbibigay po ng kung ano-anong regalo, yan po ay galing naman sa sarili kong bulsa. Baka iniisip po ninyo, tagapagmana ako ng mga Marcoses na meron akong gold. Hindi po yan totoo dahil tayo matagal din po tayong talagang nagsikap para magkaroon din tayo ng kayamanan. Kayamanan na hindi lamang pang pera o material. Kung hindi kayamanan, na ang puso mo dapat buksan mo sa lahat. Na ang puso mo dapat pairalin mo rin sa lahat ng oras. Na dapat yung totoong pagmamalasakit ang ibigay po natin kung talagang tayo po ay maglilingkod. Kaya ako naman po, sabi ko nga uubusin ko po ang aking pera para lamang maibalik po lahat ng pagtulong. Dahil naniniwala po ako, material na bagay lamang po yan. At hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. Isa lang po ang buhay natin. At ang gusto ko lamang, magkaroon ng kahulugan ang buhay ko dito sa lupa para sa ating mga senior citizen. Na marapat lamang paglingkuran. Sabi nga ni Lola, Diyos ko, nagugutom na ako. Pero Nay, wag po kayo mag-alala dahil ang pag-upo nyo dito ng 1 o 2 oras ay panghabang buhay na kaginhawaan po para sa inyo. Aba, nagtsatsaga nga tayo sa 500 pesos. Di po ba 500 pesos yung ayuda ng City Hall? Ito po more than 500 pesos. This is worth 5,000 pesos na magiging malusog ka at hahabak iyong buhay. Kaya mahalaga po na maipakita sa inyo kung para saan ang OLE registration, maipaliwanag ko po dahil ayoko namang umuwi na luhaan ang ating mga senior citizen na hindi ninyo malaman kung para saan po itong ginagawa natin. Alam nga naman kung gustuhin nyo po na umuwi ng inyong tahanan,
na para kayong nalugi o natalo sa sugal. Naku, ano ba naman ito? Nagparehistro? Ano ba mangyayari? Kung yung pag-uwi ko sa bahay, nakarehistro ko, o ano naman ang meron? At least ito po, naiintindihan nyo na kung para saan po ang OLE registration. Dahil kilalang-kilala ko na po ang mga senior citizen po natin. Actually, sa pagbaba ko, ang dami-dami ko po kaibigan ng mga senior citizen. Hindi pa po nagsasalita ang senior citizen, alam ko na po ang sinasabi ng puso niya. Kaya naman ako po talaga ay nagtsatsaga na magpaliwanag, parang magulat din po yan pag pinagsasabihan ka. Papaliwanagan ka, bakit ba mali yung ginawa mo? Bakit ba pinagalitan kita? Para saan ba ito ginagawa natin? Kaya ako naman po sa mga senior citizen po natin, matyaga rin po ako nagpapaliwanag. Kasi alam ko po na ito ay karapatan ng mga senior citizen na marapat lamang na ang lahat ng benepisyo ay mapunta sa inyong bulsa. Hindi ko papayag na ang 43 billion ay hindi maramdaman ng mga senior citizen dahil kung hindi, bubutasin ko yung mga bulsa nila para wala silang mapaglagyan ng 43 billion. Dapat sa bulsa nyo pumapunta yan. Aba, sa tagal-tagal pa naman na panahon, nakuha na si nanay sa kakapamalengke ang mahal ng bilihin. Wala kang libreng sakay. Tapos wala kang, dala-dala mo 200, lumapit ka sa City Hall. Maswerte na po kayo kung may 100 pesos o 200. Ibig sabihin po nito, ito pong programa ng NCSC ay national program. Huwag po kayo maliligaw sa local program at sa national program. Iba po ang programa ng lokal at iba naman po ang programa ng national na galing po sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Imagine niyo po, ang opisina ng National Commission of Senior Citizen ay Office of the President. So kung mayroon po kayong katanungan, o gusto ninyong magreklamo, o gusto ninyong makipagkwentuhan, pupunta po kayo ng NCSC, tatanungin niyo po ang kumari niyo o kumari, saan ka pa pupunta ngayon? Ay, dyan lang ako sa Malacanang, Office of the President, o diba, sosyal? Yung pala, pupunta kayo sa NCSC. Actually, welcome na welcome po kayo sa opisina ng NCSC. Kung meron po kayong katanungan, gusto niyo po malaman yung ibang benepisyo, pwede po kayong pumunta anytime. Bukas po ang tahanan para sa inyo dahil ito po ay tahanan ng mga senior citizen na kung saan si Attorney Franklin M. Quijano, ang siyang chairperson and CEO po ng NCSC. Nakasama ko kahapon, nag-live po kami sa Media House Express. Sinagot niya po ang lahat ng benepisyo at karapatan ng mga senior citizen. Actually, every Saturday, meron po akong programa sa Media House Express, 1 to 2 p.m. na kung saan dito po tinatalakay ko ang lahat ng benepisyo at karapatan ng ating mga senior citizen. Kumbaga sa akin, gusto ko rin naman ang nanay, ang tatay, ang lolo at lola mawala ng stress. Kung gusto po ninyo ng mga advices sa pag-ibig, willing din po ako mag-advise. Kung ano pong gusto ninyo na pag-usapan natin at gusto nyo pong malaman, willing po ako at nandyan po ako palagi para sa inyong lahat. At gusto ko lamang pong sabihin, to remind, na ang NCSC po ay walang pinapakalap na kahit na anong forms o ibinibigay sa mga senior citizen. Baka gamitin po ito ng mga politiko na sabihin, akin na yung mga forms nyo, pilapan nyo na lang. Ako nang bahala sa NCSC. Wala pong ganon ang National Commission of Senior Citizen. Ito pong ginagawa natin, online registration, kaya ibig sabihin, direct po sa kanilang system. Kaya online dahil, ibig sabihin, online na sa internet mismo, napapasok po lahat ng inyong information sa kanilang system sa National Commission of Senior Citizen.